Maligayang pagbabalik, buds! Napansin nyo, di ba? Kakaiba. Medyo iba yung setup natin, tapos malinis. Kasi medyo naglinis kami dito eh. Tapos, ayun na nga, napa-check out pa nga ng panlinis sa Amazon. At ito ang ipapakita ko sa inyo ngayon. Ito ang 3-in-1 cordless air duster. Medyo nakikita mo yung size niya, medyo may kamahalan to. Pagka gusto mong maging malinis, medyo mahal din eh. Pero hindi naman necessary rin na gumastos ka. Pero papakita ko sa iyo ito, baka malay mo, mabudol ka din tulad namin. Pero ngayon pa lang namin ito makikita. Excited na kaming buksan talaga to kasi absent ako ng isang araw eh. Wala kasing jeep. So, eto na nga, bubuksan na natin. Pero bago natin buksan, ano ba tong cordless air duster na to? Simple lang. Panlinis, pambuga. Pambuga ng mga dumi sa ating mga electronics. Pwedeng sa PC, pwedeng sa keyboard, pwedeng sa kotse nyo, and iba pang electronics na meron ka. Pwede rin sa ano yan eh. Sabi nating keyboard. Sabi ko na pala. So, yun. Ang sabi dito, meron siyang built-in battery na 7,800 mAh. Meron siyang 2-speed setting, brushless motor, USB fast charging, suction mode, ibig sabihin, vacuum din pala to. Tapos, blower mode, which is, ito yung gagamitin ko talaga kasi pang PC ko gagamitin ito eh. Tsaka, ito yung weird eh, power bank din siya eh. Dito naman sa kabila, ang product model nito is TAD053. Product name niya, sobrang generic, 3-in-1 cordless air duster. Tapos, di ko alam yung branding niya. 8 tenge. Ang kulit ng branding niya yun. Parang di pa siya proud sa sarili niya. So, yung charging power nito, meron siyang 10 watts. Max na yon. Charging time, 8 hours. Medyo matagal din pala. Yun. Tapos, ang noise sound niya, although nakalagay na dito, less than 75 dB. I-test pa din natin yan mamaya. Alright? So, eto na. I-unbox ko na to. Bago akong gloves. Talagang hindi na siya cotton. Kasi, ibig akong gloves, tumatagos yung pawis ko. Pero ano din, maganda rin sa gloves na yan kasi pagka tumatagos na yung pawis ko, nakakapag-cellphone ako. Pero ito kasi, meron siyang coating. Link ko sa'yo. Ililink ko na nandyan sa baba, di ba? Naka-affiliate pa. Unbox na natin. Parang katabi ko lang kayo. Sa bukas, uy, magandang packaging ng 8 tenge. So, pagkabukas natin, naka-plastic siya. Ito yung manual niya. Ito yung sa ano eh, sa vacuum to eh. Ito yung magasala. Tapos, ito yung kanyang mga nozzles. Ito, ganun din. Parang bala siya ng something. Ano to eh, pang pagka yung merong mga stubborn na narikabok habang binabacuum mo o kaya binablower mo. Gaganunin mo siya. Tapos, meron din dito na USB-C. Tapos, lastly, meron din siya na ito. Hindi na siya adjustable. Pabilog lang siya. Rounded na may brush. And, ito na ang ating main product. Ito ang 8 tenge. 8 tenge na, uy, hugis ano. Okay, so, yun, ito yung vacuum. Ito yung blower niya. Yung blower niya, ginaganyan lang siya. Solid to. Ang ganda ng build quality niya, tol. Although, kitang-kita mo yung pagka-plastic niya. Pero, ano siya, yung bigat niya, tsaka yung sturdiness niya nandun. Mahal kasi ito. Isipin mo na lang, tol. Amazon to. Para makapag-free shipping ka, alam mo magkano? $49.99. So, ito na. Pero, subukan muna natin yung pagkalas-kalas sa kanya. Lock, tsaka unlock. Ito yung sinasabi niyang power bank feature niya. So, subukan natin. Yun. So, ito yung pinaka-battery niya, which is nagiging power bank pagka tinanggal mo na siya. Detachable kasi siya eh. Tapos, pwede mo siyang ma-charge dito sa USB-C port niya. Tapos, itong port na to, ito yung connector dito sa mismong vacuum blower niya. Tapos, itong pindutan na to, dito malalaman yung kung ilang percentage ng battery na laman niya. Meron dito 100%, 60%, tapos 30%. Hindi nga pala ito sponsored Dito sponsored mga buddy. Gusto lang namin mabawi na Gusto namin makabawa sa gastos. Pero syempre, mabudol din kayo. Yun na nga yan eh. Kasi gagamit yung affiliate link namin. Hey, fast charging ba to? Or normal charging lang? Wow! Oh, yun oh. 10 watts ata. Ito ata yung nasasabi ng 10 watts. Quick charge naman siya eh. Oh. Tapos, reminder lang sa inyo na gagamit nito. Kailangan, pagka babalik nyo sa vacuum, kailangan patayin nyo muna ito. Sinalpak nyo agad siya, tingnan nyo mangyayari. Wala pala.
So, ang unang susubukan nating mode of operation niya is yung vacuum niya. Ito yung filter niya, itong puti na ito nasa loob. So, plus meron siyang extra na dalawa. Ito lang yung meron siyang nozzle. So, wala kang ibang choice, kundi ito lang. Paano to? Yun. Dami kasi tinitwist medyo malilito ka. Ito, pagka tinwist mo to, makatanggal naman to. Pagka dito ka nag-twist, makatanggal yung battery. Pagka ito naman titwist mo, palitan naman yung function yan. Blower, and then vacuum. Tapos buksan mo. Ito yung number 1, kumbaga sa electric fan. Number 1. Tapos, ito yung number 2. Yan. Gagawa tayong kalat. Malinis kasi kami dito eh. Hindi kayo madami dito eh. Kaya kailangan gumawa ng kalat. Wala ka tayong kalat eh. Ito yung bobo testing natin ng vacuum. So, ito yung 0mm natin. Dito ko lalagay yan. Tapos, ito mga nakikita nyo itong tatlong to. Tiga 70mm yung layo niyan. Ito, 70, 140, 210. May dalawang levels to May dalawang power to 1 tsaka 2. Tingnan natin kung hanggang saan naabot yung 1. Ganito. 1, 1, 2, 3. Go! Wala. Umahangin lang sa akin, Number 2. Tingnan natin. Gumawa pa ako ng effort pa ako ng kala ko. Sobrang ayan. Wala, di talaga. Kailangan talaga sobrang lapit. Uy! Meron tayong progress, pre. In reality naman, ganyan ka talaga mag-blower. Mag-vacuum. Diba? Inising ko na. Ayun, Yun, Ang maganda doon, wala akong cord. Walang cord yan, pre. Next, testing natin yung blower niya. Yan, switch natin sa blower mode. Tapos, pagka mag-blower mode nga pala kayo, kailangan tatanggalin daw to. Kasi dito siya kumukuha ng hangin. So, ito na yung kanyang blowing power number 1. Number 2. Tsaka hindi mainit yung niya, yung buga niya. Kasi meron ako nung parang lip blower na malaki. Pagka itong mga tagal, ang init eh. Parang nakasawa na. Tapos, meron siya ditong 3 nozzle na pagpipilian. Hindi, 4 nga eh. Meron pa dito. Ito yung may brush. Lalagay mo lang siya dito. Tapos, ayun na, may brush ka na. Pang yan, stubborn na, alikabok. Gaganyanin mo muna. Ito namang 3 na to. Medyo weird tong 3 to eh. Kasi, kailangan mo muna tanggalin to. Itong pinaka-nozzle niya na default. Tapos, tsaka may ito ikakabit. Which is, ang ikli, di ba? Parang sa bata lang, di ba? So, itong nozzle na to, kung nakikita nyo yung kanyang itsura, dito sa magkabilang gilid lumalabas yung hangin. So, depende na sa paglilinisan nyo kung anong direction mo gusto ibigay yung hangin. Ito yung oldies but goodies natin na gamma key na keyboard. Nakikita nyo naman, ang dumi na yan. 2020 pa yan. Ayan, nakikita nyo yung alikabok in between ng mga keys, di ba? Tatanggalin natin yan gamit tong A-ting eh. Tingnan natin yung before. Ayan yung before niya. Ayan ang after. Pero hindi ko pa yan nababrush. Kaya medyo meron pa din siya mga nakadikit na alikabok. Ito na yung may airbrush. Ayan na yung after niya. Meron pa din onte. Pero konting punas na lang yan. Ayan na. Okay na. Hindi kasi ganun kadumi yung nakuha naming sample eh. Pero pag meron kayong sobrang dumi na gamit, maganda to. Tapos wala siyang cord. Talagang meron kang free will ng movement mo. Pwede kang gawin eh. Try naman natin sa electric fan. Kaya nyo, ang daming niyan, alikabokes. Umigot yung LC. Dalsik. Kusog ako dun Parang mamaya kakabagil ako. So that's it para sa ating initial and quick review dito sa ating air duster ng A-ting Base naman sa quick demo natin, tsaka sa initial testing, masabi ko namang okay siya and talagang makasuggest ko sa inyo to. Pero siguro gagawin ko na lang to ng video sunod. Comment down below kung gusto niyo ng long-term use. Tsaka paano siya linisin, di ba? Kasi tatagal sa atin to. So yun, kung gusto niyo to, kung naging interesado kayo,
Nandyan yung link sa baba. Alam nyo na. So, if you want more videos like this, get subscribed and every notification so you won't miss another episode. Like, dislike, I don't care. Thank you and GG.